Sa mundong pinatatakbo ng pera at kapangyarihan, may mga sikretong pilit na itinatago sa dilim. Ngunit paano kung ang mga sikretong ito ay mas malala pa sa ating imahinasyon? Isang bilyonaryo, isang pribadong isla at isang listahan ng mga pangalan na kayang magpabagsak ng mga gobyerno. Ngayon, hihimayin natin ang isa sa pinaka-controversial ng ating henerasyon, ang Epstein Files at ang koneksyon nito sa Pizzagate Theory. Si Jeffrey Epstein, sa mata ng marami, isa siyang matagumpay na negosyante. Pero sa likod ng mga mamahaling kasuotan nito, may nakatagong halimaw, ang kanyang private island sa US Virgin Islands. Ang Little St. James ay naging sentro di umano ng malawakang human trafficking. Bakit nga ba napakaraming sikat na tao ang bumibisita rito? Mula sa mga dating presidente, mga royal family, hanggang sa mga tech giants. Ang Epstein Files na inilabas ng korte ay hindi lang basta listahan. Ito ay isang mapa ng koneksyon ng mga makapangyarihan. Habang lumalabas sa katotohanan kay Epstein, muling nabuhay ang isang usap-usapan mula noong 2016, ang Pizzagate. Nagsimula ito sa mga leaked emails ni John Podesta. Sinasabi ng mga iba nagsasaliksik nito. May mga coded language silang ginagamit para sa mga illegal na aktibidad. Bagamat itinanggi ito ng mga otoridad at sinabing walang basehan, maraming tao ang hindi nakumbinsi. Para sa kanila, ang kaso ni Epstein ang nagsilbing missing piece sa puzzle. Kung nagawa ito ni Epstein sa kanyang isla, imposible nga bang nangyayari rin ito sa loob ng mga opisina sa Washington? Hindi rin nakaligtas ang mundo ng celebrity nang ilabas ni Justin Bieber ang kantang Yummy. Marami ang nagulat kung hindi dahil sa mga mensaheng nakatago di umano sa music video. Ang mga pink cake at ang mga matatandang kumakain habang ang mga bata ay tumutugtog. Ito ay pinaniniwala ng karamihan na ang ibig sabihin ay cry for help o isang pagbubunyag ni Justin Bieber sa madilim na bahagi ng industriya na kanyang kinalakihan. Isang mundong puno ng predators na nanamantala sa mga batang may talento. Sa huli, ang Epstein Files at ang higit pa sa mga viral trends. Sinasalamin nito ang kawalan ng tiwala ng publiko sa mga nasa itaas. Sa gitna ng lahat ng ito, huwag nating kalimutan ang mga tunay na biktima, ang mga taong ninakawan ng kinabukasan. Ang tanong, ito na nga ba ang dulo ng katotohanan? O baka nagsisimula pa lang tayo makita ang katotohanan sa nangyayari dito sa ating mundo? Ang Epstein Files at ang mga teoryang gaya ng Pizzagate ay paalala na sa mundong puno ng impormasyon, mahirap ng paghiwa-hiwalayin ang katotohanan sa haka-haka. Ngunit ang isang bagay ay sigurado, ang hustisya para sa mga biktima ni Epstein ay dapat makamit. At ang boses ng mga naging biktima ay hindi na dapat pang manahimik. Kayo, ano ang tingin nyo? Katotohanan o isang konspirasyon? Huwag kalimutan mag-subscribe sa ating YouTube channel. At ito ang Epstein Files. Well, we definitely received substantial evidence that he was involved in trafficking young women and children to the Virgin Islands for a very long period of time through our airport, through his private jet. And then he would, by helicopter or sometimes boat, would then transport them over to Little St. James. And that's where he has his complex where he lives, which is his official residence as well.